Isang 33 anyos na babae ang namatay sa isang aksidente at muling ipinanganak bilang isang sanggol at sinimulan niya ang kanyang pangalawang buhay na may natatanging alaala ng kanyang nakaraan. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng series na Brush Up Life mula sa taon ng 2023. Ang ilang tao ay naniniwala na ang ating buhay ay itinadhana at tinatawag nila itong kapalaran at ang iba naman ay naniniwala sa malayang pagpapasya at sinasabing tayo ang gagawa ng ating sariling gusto at lumikha ng ating sariling buhay. Si Asami Kondo ay isang 33 anyos na babae na nagtatrabaho sa gobyerno ng isang maliit na nayon. Ang kanyang pang-araw-araw ay medyo productive at nang matapos nito ang kanyang trabaho karaniwan itong sama-sama sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa kasamaang palad ang kanyang buhay ay nagtapos ng tinamaan nito ng isang truck at ang kanyang kaluluwa ay napunta sa isang mundo kung saan hindi nito matukoy kung siya ay buhay pa o patay na. Nakita ni Asami ang isang lalaki at binigay nito ang kanyang pangalan pagkatapos ay tinignan ng lalaki ang isang libro at inutusan itong maglakad patungo sa isang puting pinto. At matapos na malagpasan ng pinto muli itong magkakatawang tao sa isang bagong buhay. Nagsimulang maglakad si Asami patungo sa pintuan ngunit bumalik ito sa lalaki upang magtanong kung alam ba nito ang kanyang susunod na buhay pagkatapos ay kinuha ng lalaki ang libro at pinaalam sa kanya na siya ay mabubuhay bilang isang hayop sa kanyang susunod na buhay. At lumalabas siya ay magiging isang giant ant-eater at pinakita rin ng lalaki kung ano ang magiging itsura niya. Hindi ito nagustuhan ni Asami at nagtanong sa lalaki kung bakit at pinaliwanag sa kanya ng lalaki na ang mga kaluluwa ay hindi tumatahak sa karaniwang landas at dahil nabigo si Asami na gumawa ng mga mabubuting bagay ito ang dahilan kung bakit siya magiging isang hayop sa kanyang susunod na buhay. Naalala ni Asami ang isang insidente mula sa kanyang trabaho kung saan hindi nito natulungan ang isang lalaki na nagsusumamo sa kanya at sa kabutihang palad may isa pang pinto na maaaring pumasok si Asami at ang pinto na ito ay magdadala sa kanya para sariwain ang kanyang nakaraang buhay. At ang lahat ay mangyayari mula sa simula sa kaparehong bagay at siya ay muling ipapanganak sa kaparehong lugar sa kaparehong magulang at magkakaroon ng kaparehong kapatid ngunit sa pagkakataon na ito maaaring mag-ipon si Asami ng maraming mabuting gawain at pataasin ang posibilidad na muling maging tao sa kanyang susunod na buhay. At dahil dito naglakad si Asami sa puting pinto at muli itong isinilang bilang sanggol ngunit ang pinagkaiba sa pagkakataon na ito ay mayroong siyang ganap na kamalayan sa mga bagay. Naalala nito ang lahat sa kanyang isip at ang kanyang utak ay gumagana tulad ng utak ng isang matanda. Sinimulan ni Asami ang kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay at nangolekta ito ng mga basura sa kalsada. Iniwasan din itong maging molditang bata sa kindergarten at pinigilan nito ang kanyang sarili sa pagpitas ng magagandang bulaklak. Samantala nakita nito ang ama ng kanyang kaibigan na dumating upang sunduin ito ngunit habang papaalis ginugol din ng lalaki ang ilang oras sa kanilang guro at sa mata ng isang bata ito ay tila ganap na inosente ngunit si Asami ay mayroon lamang katawan ng isang bata habang ang kanyang kakayahan mag-isip ay mas advance. Naiintindihan nito na ang lalaki ay nakikipaglandian sa guro ngunit hindi ito tama dahil ang lalaki ay may asawa na. Nagpasya si Asami na gumawa ng aksyon at nagtungo ito upang makipaglaro sa guro upang gambalahin ang pakikipag-usap nito sa lalaki. At nang maglaon pumasok si Asami sa opisina ng guro at kinopya ang numero ng lalaki na ibinigay nito sa guro. At sa kanilang bahay naalala ni Asami ang isang pag-uusap nila ng kanyang mga dating kaibigan noong siya ay matanda pa at may isang paraan upang gamitin ang telepono na magpadala ng mensahe sa ibang tao. At sa gabing yun bumangon ito at balak niyang magpadala ng mensahe sa lalaki sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang telepono sa kanilang bahay. Ngunit nang naisip niya ito tumigil ito dahil maaari siyang masubaybayan at halos muntik na siyang mahuli ng kanyang ama ngunit sinabi ni Asami na galing lamang ito sa banyo. At nang muling makatulog ang lahat tumakas ang batang Asami sa kanilang bahay at nagtungo sa isang payphone upang ipadala ang kanyang mensahe. Gayunpaman napagtanto nito na kailangan niya ng pera upang gamitin sa payphone at naalala ulit nito ang isa pang pag-uusap noong unang buhay niya at sa pagkakataon na ito sa kapatid niyang babae na sinabi sa kanya ang isang lugar kung saan tinatago ng kanilang ama ang ilang pera. Bumalik ang batang Asami sa kanilang bahay at nakita nito ang pera at mabilis itong bumalik sa payphone. At sa pagkakataon na ito nagawa nitong ipadala ang kanyang mensahe at sinabi sa lalaki na kung lolokohin nito ang kanyang asawa ay ipapaalam niya ito sa lahat. Nakita siya ng isang pulis nang lumabas ito sa payphone ngunit nagawa itong iwasan ni Asami at bumalik sa kanyang kama na parang walang nangyari. At sa sumunod na araw sa kindergarten dumating ulit ang lalaki upang sunduin ang kanyang anak na may ibang pag-uugali at siya ay nagmamadali na kunin ang kanyang anak at umalis sa lugar at nagtagumpay si Asami. At habang lumalaki si Asami pumasok ito sa elementarya at nakakakuha ito ng mas mataas na grado kumpara sa kanyang mga kasama.
Hindi nagtagal ay nagkaroon nito ng mga kaibigan kabilang na ang dalawang babae na si Gun at Maipan at sa paaralan nakita nito ang dalawa pang bata na si Fuko at Rena at sinabi nito na ang dalawa ay magpapakasal sa hinaharap ngunit nakakalungkot na maghihiwalay din ang dalawa. Sinabi din ni Asami ang ilan sa mga laro at libangan na ginagawa nito at ang isang sikat na aktibidad noon ay ang pangungulekta ng sticker. Isa pang sikat na laro kung saan ang mga bata ay sumusulat ng isang nakakatawang impormasyon tulad ng pangalan ng crush nila at kapag isinulat din ng batang lalaki ang kanilang pangalan sa kanyang card ay ibig sabihin na sila ang magkakatuluyan. At sa lalong madaling panahon naging high school na si Asami at nagdalaga at ang isang bagay na sigurado ay sa pagkakataon na ito galit siya sa kanyang ama at palaging naiinis. At sa klase ang guro na si Mita ay nahuli ang mga estudyante na nagpapalitan ng note pinagalitan niya ang mga ito sa pag-abala nila sa klase ngunit pinagtanggol ni Asami ang mga estudyante sa pagsabing ang guro ay ginagambala din ng klase sa pamamagitan ng pagpansin nito at sinabi rin ni Asami na ang guro na ito ay talagang mabait at sinusubukan niyang tulungan ang mga estudyante sa halip na pag-alitan sila. At sa sumunod na araw nakita ng guro ang isang Game Boy sa ilalim ng lamesa ni Asami at kinumpiska niya ito. At sa break ng klase isinalaysay ni Asami na siya ay interesado sa grupo ng isang mga lalaki nung siya ay dalaga sa kanyang nakaraang buhay ngunit sa pagkakataon na ito ang mental gap ay masyadong malayo at hindi na nito gusto ang isang binata na may kahinaan sa pag-iisip. Isa pang uri ng kaugalian ng mga babae noong kabataan nila ay magkunwaring ini-interview nila ang isa't isa kapag nakikipag-date sila sa isang lalaki. At lumipas ang ilang taon nag-aral si Asami sa isang universidad ngunit sa pagkakataon na ito nagpa siya itong tahakin ng ibang landas at nag-aral ng medisina. Nakita rin ito si Tanabe ang lalaki na nakadate niya sa kanyang nakaraang buhay at kahit pa gusto niya ito ang lalaki ay naadik sa sugal at nagsimula rin itong humingi sa kanya ng pera at si Asami ay hindi na interesado sa mga bagay na ito. At sa lalong madaling panahon si Asami at ang kanyang mga kaibigan ay nagtapos at nagpunta sila sa isang karaoke upang magdiwang. Kasama rin niya sila Fuko at Rena doon at sila na ay magkasintahan ngunit hindi pa sila kasal kumanta si Fuko ng isang kanta at ang lahat ay sinabi sa kanya na mayroon siyang magandang boses at maaari itong maging singer. Gayunpaman alam ni Asami ang kanyang hinaharap at ikinwento na itatapon nito ang lahat upang ipagpatuloy ang isang karera sa musika ngunit hindi ito magtatagumpay at magiging dahilan nito upang gumawa siya ng ilang trabaho sa pagsisikap na kumita ng pera ngunit may inis si Rena dito at maghihiwalay sila. Iniisip ni Asami kung dapat ba niya itong sabihin upang pigilan ang lahat sa pagpuri sa kanya gayunpaman naalala rin ito na si Fuko ay makikilala pa ang isa pang babae at magkakaroon nito ng anak sa babae. Kaya kung makikialam siya ngayon maaari nitong baguhin ang takbo ng kanyang buhay na hindi naman talaga mabuti para sa lalaki. At dahil sa pag-iisip na ito nagpa siya si Asami na sumabay na lang sa agos at nagsaya para sa kanya. At lumipas ang taon si Asami ay sinanay upang magtrabaho bilang isang parmasyutiko at siya ay sumali sa isang parmasya. Maganda ang kanyang naging trabaho ngunit sinabi rin ito na karamihan sa mga kliyente ay nagmamadali na makuha ang kanilang mga gamot. Bagamat karamihan sa kanila ay naiinip sila ay mas maayos kaysa sa mga kliyente na hinarap nito sa nakaraan niyang buhay. At nang maglaon sumakay si Asami sa isang tren pauwi at nakita ang kanyang dating guro na sumakay din sa tren. Kinuha nito ang kanyang telepono upang kunin ito ng video dahil nais niya itong ibahagi sa kanyang mga kaibigan. At doon isang babae ang sinisisi ang guro sa paghawak sa kanya at kinumbinsi siya ng ilang lalaki na bumaba sa tren sa susunod na istasyon upang kausapin ang isang pulis. Bumaba din si Asami at sinabi sa officer na walang ginawang masama ang guro at pinakita nito sa lahat ang video na kinuha niya at malinaw na ibang lalaki ang humawak sa babae at nakakagulat ang lalaking humawak sa kanya ay ang dating supervisor ni Asami sa trabaho nito. Binisita ng guro si Asami sa kanilang bahay upang dalhan ito ng regalo bilang tanda ng isang pasasalamat. At matapos na ihayag na ang kanyang asawa ay buntis binalik din ito kay Asami ang kanyang Game Boy pagkatapos ng ilang taon sinabi nito na balak niya itong ibalik pagkatapos ng klase nila noon ngunit nakalimutan niya ito. At sa sumunod na araw sa trabaho kinausap ni Asami ang isa sa kanyang mga kasama na si Mayuki at ang lalaki ay medyo wordo at palagi itong dumadating ng maaga sa trabaho ngunit hindi nito binubuksan ng batika at naghihintay kay Asami upang buksan ito. At sa gabing yun nakipagkita si Asami sa kanyang kapatid na si Haruka at bumisita sila sa kanilang lolo at lola. Nagsisisi ito na hindi ito naglaan ng mas maraming oras sa kanyang nakaraang buhay at naalala din ito na mamamatay ang kanyang lolo sa mga susunod na taon. At habang kumakain sila tinignan ni Asami ang gamot ng kanyang lolo at naghinala na ang dalawa sa gamot na ito ay hindi dapat iniinom ng magkasabay. Hiniling nito sa kanyang lolo na itigil ang pag-inom sa mga ito at dalhin ang reseta sa isang malapit na parmasya.
Nakipag-ugnayan ang parmasyutiko sa isang ospital at kinumpirma nito na ang gamot na ito ay hindi dapat pinagsasabay habang nakakuha si Asami ng bagong reseta para sa kanyang lolo at nagawang mailigtas ang buhay nito. Isa pang sorpresa ang nakaharap ni Asami nang magbasa ito ng isang magazine at napansin nito na ang kanyang dating kasintahan na si Tanabe ay naging isang matagumpay na negosyante na kumikita ng bilyong yen. At isang gabi nakipagkita si Asami sa kanyang mga kaibigan upang kumain at sinamahan sila ni Shi na nakita sila at sumama sa kanila. At habang nag-uusap tungkol sa kanilang mga buhay inihayag ni Shi na siya ay nasa isang relasyon at nang ipakita nito ang litrato na pagtanto ni Asami na ito ay si Maioki na kasama niya sa trabaho. Ngunit ang problema ay si Maioki ay kasal na at tila walang ideya si Shi tungkol dito habang naalala ni Asami ang kindergarten at ang ama nito at nagtataka kung sila ba ay nakatali sa isang sumpa ng pagtataksil. At matapos na umalis si Shi ang mga babae ay nagpunta sa isang karaoke at nakita nila si Fuko na nagtatrabaho sa lugar. Inalok sila ng binata ng kanilang unang inumin ng libre at ang mga babae ay nasabik at sa nakaraang buhay ni Asami kaparehong bagay ang nangyari ngunit inalok sila ni Fuko ng french fries ng libre. At nang umalis ito sinabi ni Asami sa kanyang kaibigan na ang nobyo ni Shi ay may asawa na. Kinuha ni Asami ang number nito kay Fuko at tinawagan ito upang imbitahan siya sa karaoke at dahil ito ay magiging isang tense na sitwasyon nagkunwari si Natsuki na sigurado ito at nag-ensayo si Asami kung paano nito sasabihin kay Shi ang tungkol sa kanyang nobyo. At nang makarating ito sinabi sa kanya ni Asami ang masakit na katotohanan ngunit kahit pa nagulat ito ginawa nito ang tamang bagay at tinawagan si Maioki upang makipaghiwalay sa kanya. Pumalakpak ang mga babae at pagkatapos ay kumanta ang mga ito upang ibsan ang tensyon. Pagkatapos ay nagpatuloy ang grupo upang kumain at ito ang lugar kung saan namatay si Asami sa unang buhay niya ngunit ang truck ay lumagpas nang hindi siya natatamaan at nagdiwang ito. At nang umalis ang mga babae isang misteryosong babae ang lumitaw sa likuran nila at sinundan sila ng masamang tingin na tila mayroon itong alam. At sa sumunod na umaga bumalik si Asami sa trabaho at nakita si Maioki na binuksan ang batika at binago ng lalaki ang kanyang pag-uugali ng tuluyan at siya ay mas lalong bumait at sabik na magtrabaho. At pagkatapos ng trabaho sumakay si Asami sa kanyang bike at nakita ang ilang tao na gumagawa ng pelikula. Siya ay nasabik na makita ang mga ito ngunit napabayan nito ang kanyang tingin sa daan at muli itong tinamaan ng isang truck. Ang kaluluwa ni Asami ay dinala ulit sa puting silid at hindi ito makapaniwala na muli itong namatay sa kaparehong aksidente. At matapos na mag-isip ng ilang sandali nilapitan ni Asami ang lalaki at sinabi sa kanya na namatay ito sa edad na 33 at nagtaka ito kung ang kanyang kapalaran ay mamatay sa edad na yon. Pinaliwanag sa kanya ng lalaki na walang bagay na kapalaran kundi isang pamamahagi ng mga pagkamatay. At nang ipakita sa kanya ang ilang mga graph sinabi nito na ang mga kamatayan ay ibinabahagi sa ilang pangkat ng edad. At sa personal na antas ang edad ng kamatayan ay ibinabahagi rin ng hindi magkakasunod at ang ilang tao ay may pagkakataon na mamatay sa bawat edad habang ang ibang mga tao ay may malaking posibilidad na mamatay sa isang tiyak na edad. Si Asami ay kabilang sa pangalawang grupo at mayroon itong malaking tsansang mamatay sa edad na 33 ngunit hindi ito ibig sabihin na palagi siyang mamamatay at kailangan lamang niya maging mas maingat. Alam ni Asami na kailangan niyang lampasan ang puting pinto kaya nagtanong ito sa lalaki kung muli ba itong mabubuhay bilang isang giant anteater. Pinakita sa kanya ng lalaki ang isang litrato at sinabi sa kanya na mabubuhay ito bilang isang isda at nagtaka si Asami dahil dito ngunit pinaliwanag ng lalaki na isang bagay lamang ito ng pag-unawa. At inanunsyo ng lalaki na maaaring pumili si Asami na muling mamuhay ulit sa kaparehong buhay at subukan na maging mas mahusay. Nagtaka si Asami kung ilang beses nito pwedeng ulitin ang kanyang buhay ngunit hindi ito pwedeng sabihin ng lalaki. Gayunpaman sinabi nito na depende sa ilang kadahilanan at ang ilang mga kaluluwa ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon kagaya niya. Lumakad si Asami sa pinto at muli itong nagsimulang mamuhay sa pangatlong pagkakataon at tungkol sa ama ni Shi ginawa nito ang kaparehong bagay na ginawa niya noong una at sa pagkakataon na ito hindi na ito komportable na kumakain ng isda at nakita nito ang kanyang ama na muling nakakainis. At nang harapin nito ang guro sa klase sa pagkakataon na ito itinakda nito ang isang argumento sa paraang siya ang tama at sa kabila ng matalino nitong argumento ang kanyang grado ay hindi maganda kaysa sa nakaraang buhay niya at nabigo ito na mag-aral ng medisina. Nakita ulit si Tanabe na nilapitan siya at niyaya siya sa isang karaoke at naalala nito na mayroon siyang potensyal na maging isang matagumpay na negosyante at sumama ito. Silang dalawa ay mabilis na napalapit sa isa't isa at nagpalitan sila ng numero at nagpatuloy sa mas marami pang date. At isang araw na pagtanto ni Asami na nagsisimula na itong magsugal at pinilit niya itong mangako na ititigil niya ito.
Pinakita ng dalawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, ngunit habang mas nagiging malapit sila mas nagiging tamad si Tanabe. Silang dalawa ay naghiwalay at lumipat si Asami sa Tokyo sa hustong gulang at nagsimula itong magtrabaho sa isang production na kumpanya bilang isang set assistant at kasama ito sa paggawa ng ilang mga palabas. At ang mga artista ay gustong-gusto siyang katrabaho dahil tinutulungan niya ang mga ito maging organisado. At sa ibang araw bumibisita ito sa kanyang pamilya at mga kaibigan nang biglang nakita nito ang kanyang dating kaibigan na si Gun na nagtatrabaho bilang isang makeup artist sa parehong production na pinagtatrabahuhan niya. At habang nagtatrabaho sa computer naalala ni Asami na nagkaroon ng problema ang kanyang guro sa subway dahil inakusahan siya ng isang babae sa paghawak nito sa kanya. Ayaw niya itong malagay sa problema dahil naalala din ito na magkakaroon nito ng sanggol at pagkatapos ng abalang araw sa trabaho pumunta si Asami sa subway at naghintay kung anong tren ang sasakyan nito. At habang naghihintay ang kanyang dating kaibigan na si Rena ay nakita siya at nagsimula silang mag-usap. At habang nag-uusap sinabi ni Asami na naghihintay ito sa isang tao at naniniwala si Rena na siya ay may kadate ngunit pinaliwanag ni Asami na nagkakamali ito. At nang makita nito ang guro na si Mita naglakad ito patungo sa kanya at nakipag-usap nagmadaling umalis ang guro upang sumakay ng tren at sinundan ito ni Asami. At sa loob ng tren maingat na inilayo ni Asami ang guro sa mga babae at pinaliit ang posibilidad na maakusahan ito at sa halip isang lalaki ang nahuli dahil dito. Pumunta rin si Asami sa kanyang pamilya upang makita ang mga ito dahil ito rin ang araw ng kaarawan ng kanyang ama at nagdala ito ng regalo para sa kanya. Pagkatapos na gumugol ng ilang oras kasama sila bumalik si Asami sa Tokyo at hindi nagtagal siya ay sinorpresa ni Natsuki at Maipon. At tila ang mga dalaga ay nagdala ng maraming pagkain at nagsimula silang ilagay ang mga pagkain sa lamesa. Ang tatlong magkaibigan ay nagpalipas ng gabi na pinag-uusapan ang kanilang mga buhay at matapos ng masayang gabi umalis ang mga babae at bumalik si Asami sa kanyang trabaho. Gayunpaman may isang bagay pa ito na dapat gawin at naalala ni Asami na ang kanyang lolo ay malapit ng mamatay kaya kailangan itong palitan ang kanyang reseta habang binisita ng magkapatid ang kanilang lolo at lola at muling tinignan ni Asami ang gamot na iniinom ng kanyang lolo. Hiniling niya sa matanda na itigil ang pag-inom nito hanggang sa makakuha ito ng bagong kombinasyon ng mga gamot. Ngunit nagtanong sa kanya si Haruka sa kanya kung paano nito nalaman na kailangan palitan ang gamot ng matanda. Nalaman ni Asami ang kaalaman na ito mula sa kanyang nakaraang buhay ngunit sinabi nito sa kanila na nabasa lamang niya ang tungkol dito. At nang nagpunta ito sa isang parmasya upang tignan ang mga reseta nakita nito ang isang magazine na si Tanabe ay naging isang matagumpay na negosyante. Gayunpaman kumita ito ng mas kaunting pera kaysa sa nakaraan nitong buhay. At matapos na iligtas ang buhay ng kanyang lolo bumalik si Asami sa trabaho at isinaalang-alang ang kanyang buhay bilang isang ideya ng script. Nakipagkita ito sa mga screenwriter at producer at ibinahagi ang kanyang ideya at tungkol ito sa isang babae na namatay at binigyan ng pagkakataon na muling mabuhay bilang isang hayop o isabuhay ulit ang kanyang buhay at subukan gumawa ng mabuti upang mabuhay ulit bilang isang tao. Ngunit ang babae ay muling namatay at muling nabuhay sa pangatlong pagkakataon at nagustuhan ng iba ang kanyang ideya at bumilib si Asami sa kanyang sarili ngunit medyo nainip din ito dahil gumagawa siya ngayon ng script tungkol sa kanyang buhay. At habang paalis ito sa kanyang trabaho naalala nito na kailangan niyang ayusin ang isa pang bagay at ito ang kanyang kaibigan na si Shi at ang nobyo nitong kasal na si Mayuki. Binisita ni Asami ang karaoke at umaasang makita si Fuko ngunit lumalabas na day off niya nagtanong si Asami sa kanyang kapalit upang kunin ang number nito ngunit sinabi ng babae na hindi niya maaaring ibigay ang number nito. Hiniling ni Asami na tawagan na lang nito si Fuko at tinulungan siya ng babae sa paraan na ito at nalaman ni Asami ang lugar kung saan tumatambay si Shi at pumunta ito doon sa oras na magbukas ang lugar. At pagkatapos na kumain nakita ni Asami si Shi at mabilis na nakipag-usap sa kanya at matapos na batiin ng isa't isa umupo ang dalawa sa lamesa upang kumain ulit. At nang makuha nila ang kanilang order nagkataon na pumasok si Mayuki sa restaurant upang kumain. Tinago ni Asami ang kanyang sarili at sinubukan din na itago si Shi sa kanya at habang kinakausap nito si Shi napagtanto nito na siya ay maaga at si Shi ay wala pang relasyon kay Mayuki. Gayunpaman lumalabas na may mga bagay na hindi mababago at nakita ni Mayuki si Shi mula sa kanyang lamesa at binati siya pinakilala din siya ni Shi kay Asami at mabilis silang iniwan ng lalaki para sa kanilang pagkain. Nais ni Asami na ilayo si Shi sa lugar ngunit pinaliwanag ng kanyang kaibigan na kailangan pa nitong uminom ng isa pa habang tumayo si Shi at napagtanto ni Asami na wala na si Mayuki. At nang lumingon nito nakita nito ang dalawa na nagpalitan ng numero at mabilis itong tumakbo sa kanyang kaibigan ngunit huli na ang lahat at nagkasundo na ang dalawa na muling magkita ulit.
Hindi makatulog si Asami sa gabi habang sinusubukan nitong alamin kung ano ang kanyang gagawin at isang bagay ang sigurado na hindi nito maaaring iwan ang kanyang kaibigan kasama ang manlulokong lalaki. At sa sumunod na araw alam ni Asami na mahahanap nito si Maioki sa labas ng parmasya kaya pumunta ito sa kanya at nakipag-usap. Tinanong siya ni Asami kung may asawa na ba ito ngunit kahit pasubukan ng lalaki na magsinungaling nakita nito ang kanyang wedding ring. Nilinaw ni Asami na alam nito ang ginagawa ni Maioki at kahapon sa restaurant hindi nito nakita ang singsing at ibig sabihin na tinanggal niya ito upang makausap nito si Shi at subukan na makipag-date sa kanya. Binalaan siya ni Asami na ilalantad nito ang lahat kung hindi ito titigil at hindi dapat nito i-date si Shi at dahil dito lumabas si Asami sa sasakyan ngunit bago ito umalis inutusan din niya ang lalaki na buksan ito ang parmasya kung siya ang unang dumating. At lumipas ang ilang araw nakipag-ugnayan si Fuko kay Asami at nagkita sila upang magkape at lumalabas ang kanyang pakikipaghiwalay kay Rena ay nagaganap na at nakita na rin ito ang kanyang bagong kasintahan na mabubuntis niya sa hinaharap. At ang kanyang kasintahan ngayon ay ang babaeng nakilala ni Asami sa karaoke habang ibinigay ni Fuko ang isang CD at pinaalam sa kanya na sinusubukan pa rin ito maging isang mang-aawit. Ngunit ang tunay na dahilan ng kanilang pagkikita ay gusto nitong tanungin si Asami kung may alam itong produksyon na kailangan ng mga aktor. Alam nito na nagtratrabaho siya bilang isang assistant producer kaya sa tingin nito na mayroong alam si Asami. Gayunpaman naniniwala si Asami na hindi ito talentado pagdating sa performing arts kaya sinabihan niya na lang ito na ipapaalam niya kung mayroon. At nang nakipagkita si Asami sa kanyang mga kaibigan na babae sinabi nito ang tungkol sa pakikipagkita niya kay Fuko at pinakita sa kanila ang CD na binigay nito. Ang mga babae ay curious tungkol sa album ni Fuko at nagpasya silang pakinggan ito ngunit mabilis nila itong pinagsisihan dahil hindi nila ito nagustuhan at sinabi rin nila na si Fuko ay hindi talaga magaling kumanta. Samantala ang series na ideya ni Asami ay hindi lamang naaprubahan at handa na ang produksyon at kumpanya na simulan kunan ang unang yugto nito. Ang kanyang ideya ay medyo nagbago at naging isang action-oriented na serye at habang kinukunan nila ang unang yugto ang ilan sa mga aktor ay hindi makakarating sa set na nagdulot ng malaking problema para sa kumpanya. Tumingin si Asami sa listahan ng mga kapalit ngunit walang malapit sa kanila upang makaabot sa tamang oras. Kaya nagpasya ito na tawagan si Fuko at ginawa itong supporting na aktor at gumawa si Fuko ng magandang trabaho at isinaalang-alang ni Asami na bigyan ito ng mas magandang pagkakataon sa hinaharap. Gayunpaman medyo nahiya ito nang makita nito si Fuko na nag-alok sa pangunahing aktres ng isang music demo na ginawa niya. At sa gabi habang hawak ni Asami ang kanyang telepono at nanunood ng ilang footage sa unang yugto nagpabeya ito habang tumatawid ng kalsada at siya ay muling nabanggan ng truck. Hindi makapaniwala si Asami na muling nangyari ito nagmadali ito sa lalaki at sinabi na namatay ito sa edad na 29 sa pagkakataon na ito kahit pa ang pinakamalaking posibilidad ay mamatay siya sa edad na 33. Pinaalala sa kanya ng lalaki na maaari siyang mamatay sa anumang edad at sa kahit anong paraan at pinaliwanag nito ang mga alintuntunin sa nakaraan. Sinubukan siyang kausapin ng lalaki tungkol sa kanyang susunod na buhay at ibinunyag na siya ay magiging isang sea urchin. Nainis si Asami sa katotohanan na siya ay kakainin ng ibang isda at nagtataka din siya kung bakit hindi siya muling magiging tao dahil ginawa nito ang lahat upang gumawa ng mabuti. Pagkatapos ay nagtanong ito kung maaari ulit nitong isabuhay ang buhay niya at pinaalam sa kanya ng lalaki na maaari pa niya itong gawin.
Muling naglakad si Asami sa pinto at muli ulit itong isinilang bilang sanggol, ngunit sa pagkakataon na ito nagpa siya itong gawin ang mga bagay ng medyo kakaiba. Nang makita ang kanyang guro na nakuha nito ang numero ng ama ni Shi, sinundan niya ito sa silid ng guro at sinabi nito na ayaw niya itong makitang nasasaktan. At sinabi nito na may kaibigan siya na niloko ng ama ang kanyang ina sa kanyang guro at ang lahat ay nasaktan at ang pamilya ng bata ay nasira. At nang marinig nito ang bata na nagsasalita tungkol sa lahat ng ito, nagpa siya ang guro na punitin at itapon ang numero. At sa sumunod na umaga nilayuan ng guro ang lalaki at nilinaw na walang mangyayari sa pagitan nilang dalawa. At nang pumasok na ito sa elementarya, kinuha din ni Asami ang ibang landas, pinagtuunan nito ng pansin ang pag-aaral at naging matalino itong estudyante, ngunit naapektuhan din ito ang ibang larangan sa kanyang buhay. At halimbawa, hindi na siya kaibigan ni Natsuki at may pan sa buhay na ito at siya ay mas malungkot. At isang araw nakita nito ang mga babae na naglalaro ng sticker at naalala nito kung paano nila ito nilalaro ng magkakasama lahat sa kanyang nakaraang buhay. Lumapit si Asami sa kanila at nagtanong ito kung maaari siyang tumabi sa kanila at hinayaan siya ng mga ito na sumama sa kanila at nagsimula silang magpalitan ng mga stickers. Si Asami ay masaya at magkakasama silang naglakad paalis ng park, ngunit ito ay isang beses lamang at ang dalawang bata ay nagpatuloy maglakad dahil malapit silang dalawa sa isa't isa at si Asami ay hindi parte ng pagkakaibigan na ito. At nang nag-high school na si Asami, nakakuha ito ng matataas na grado, ngunit wala pa rin itong mga kaibigan. At nang nagbukas ang lugar ng karaoke, binisita niya ito ng mag-isa at isa pang babae na nagngangalang Mari ang nakita at nilapitan siya at silang dalawa ay kumuha ng litrato ng magkasama at unti-unting naging magkaibigan. Si Mari ay hindi parte ng kanyang buhay sa alinman sa mga nakaraan na nabuhay si Asami, ngunit gumanap ito ng isang mahalagang papel sa pagkakataon na ito. Si Asami ay naging student president at sumali ito sa medical school at hindi nagtagal ay dumalo sa seremonya ng pagtatapos. Nakita nito ang kanyang dating kaibigan na naglalakad sa harapan niya at nakaramdam ng lungkot, ngunit nawala rin ito nang dumating si Mari. At pagkatapos ng seremonya, ang mga babae ay nagpunta sa karaoke kasama ang ilan sa iba pang mag-aaral. At doon narinig ni Mari si Fuko na kumakanta at nakipag-usap kay Asami tungkol sa kanya at inisip nito kung dapat ba nila itong kausapin at pigilan na bitawan ang lahat upang sundan ang karera nito sa pagkanta. Naniniwala si Mari na hindi ito talentado, ngunit ang lahat ay tinutulak siya dahil lahat sila ay kaibigan niya. At sa kabilang banda, alam ni Asami na magkakaroon nito ng anak pagkatapos nito makipaghiwalay kay Rena dahil ang kanyang karera sa musika ang sisir sa kanilang relasyon, kaya sinabi nito kay Mari na hayaan lamang nito si Fuko na gawin ang kanyang gusto. At habang umalis ito sa lugar, nakita nito si Fuko at Rena na nagpalitan ng numero at nangangahulugan na ang kanilang buhay ay nagpatuloy gaya ng dati. At bilang isang matanda, muling tumira si Asami sa Tokyo, ngunit sa pagkakataon na ito siya ay naging isang medical researcher at sa katunayan siya ay nagtatrabaho sa paggawa ng lunas sa mga pinakamahihirap na sakit. At sa isang gabi pumunta ito sa subway at naalala na ito ang araw kung saan maakusahan ng guro na si Mita ng panghaharas. At sa kaparehong oras si Asami ay nilapitan ni Rena at sinabi sa kanya na ang relasyon nila ni Fuko ay hindi maganda at dahil alam na nito ang kanilang hinaharap, pinayuhan siya ni Asami na makipaghiwalay na kung hindi na maganda ang mga bagay sa kanila. At pagkatapos ay nakita nito si Mita at sinubukan na pigilan nitong pumasok sa susunod na tren upang baguhin ang takbo ng buhay nito at iligtas ito sa maling akusasyon. Kinumbinsi siya ni Asami na uminom kasama ang kanyang mga dating estudyante at dahil mas matanda na ito at maraming karanasan, nagsabi si Rena tungkol sa kanyang relasyon kay Fuko at sinabi na hindi ito maganda. Sinabi sa kanya ng guro na magkaroon nito ng bukas na pakikipag-usap kay Fuko at ipaalam nito kung ano ang kanyang kailangan. At ang kanilang paghihiwalay ay hindi ang unang sagot, ngunit kung hindi sila tama para sa isa't isa ay dapat nila itong gawin. Alam ni Asami na ang payo nito ay hindi mababago ang hinaharap, kaya pinagpatuloy nito ang kanyang mga misyon at sumakay ito sa tren pauwi at binisita ang kanyang magulang. At sa sumunod na araw inihatid siya ng kanyang kapatid sa kanilang lolo at lola dahil kailangan ni Asami na palitan ang mga gamot ng kanyang lolo. At habang nasa biyahe, sinabi ni Haruka na may nakilala itong tao at iniisip nito na ipakilala sa kanilang magulang. Si Asami ay masaya para sa kanyang kapatid at naisip kung gaano kabilis lumipas ang panahon. At sa bahay ng kanilang lolo, madali na kumbinsi ni Asami ang matanda na baguhin ang kanyang mga gamot dahil siya ay isang medical scientist at alam nito kung ano ang kanyang ginagawa. At bago ito bumalik sa Tokyo, may isa pa itong misyon na dapat kumpletuhin at naalala nito na manliligaw si Maioki kay Shi. Ngunit nagtungo si Asami sa kanyang sasakyan bago pa maganap ang insidente at sinabi nito sa lalaki na alam nito ang tungkol sa kanyang mga plano at pinigilan ang lalaki sa panliligaw sa kanyang kaibigan.
At balik sa Tokyo nagtrabaho si Asami sa lab araw-araw at habang gumagawa ito ng ilang eksperimento hindi nito maiwasan isipin ang kanyang nakaraang buhay. Ginawa nito ang kanyang makakaya ngunit iniisip nito kung may magagawa pa ba siya upang tulungan ang iba. At sa anumang kaso sa pagkakataon na ito ay iba at kung makakahanap ito ng lunas para sa mga sakit milyong tao ang matutulungan niya hindi lamang ito makakatulong sa kanya na gumawa ng mabuti ngunit nakitaan din niya ito ng kahulugan. At nang muli itong bumisita sa kanyang pamilya nag-alala ang kanyang ama tungkol sa pakikipagkita nito sa nobyo ni Haruka at pinayuhan siya ni Asami na magsuot ng suit at maging mabuti. Nang bumisita ang nobyo ni Haruka na si Kenji tinulungan nito si Haruka sa paligid ng bahay at bumuo ng magandang relasyon sa lahat. Ang ama nila ay kinakabahan pa rin nang umalis si Kenji ngunit tila mukha itong matinong lalaki. Nagpatuloy si Asami na magtrabaho ng mabuti at malapit na ito sa pagbuo ng isang lunas sa isang bakterya at sa lalong madaling panahon ay kailangan itong magpahinga dahil malapit nang ikasal ang kanyang kapatid. At habang dinala ng kanilang ama ang kanyang kapatid sa simbahan pinag-isipan ni Asami ang buhay ni Haruka at kung paano niya ito nakitang lumaki bilang isang mabuting tao. At lumipas ang araw nakipagkita si Asami sa kanyang dating kaibigan na si Mari at ang babaeng ito ay ang kaparehong babae na nagbabantay kay Asami sa panahon ng unang beses nitong isinabuhay ang kanyang buhay. At habang nag-uusap ang dalawa nakita rin nila si Natsuki at Maipan at natutuwa si Asami na makita sila at masaya ito. At habang nakaupo ang mga babae sa labas ipinakita ni Mari kay Asami ang ilan sa mga litrato na kinuha nila nung sila ay high school pa at habang nakatingin si Asami sa litrato tinanong siya ni Mari kung ano ang buhay na pinagdadaanan niya ngayon. Si Asami ay nagulat sa tanong ngunit pinaliwanag ni Mari na siya ay bumalik din sa kanyang buhay at mas partikular na ito ay ang ikalimang ulit niya sa kanyang buhay. At ibig sabihin nito na si Asami ay hindi lamang nag-iisa sa prosesong ito at nagtataka ito kung paano nalaman ni Mari na inuulit nito ang kanyang buhay. Kaya pinaliwanag ng babae na nagsimula itong maghinala nang silang dalawa ay nagsimulang lumabas ng magkasama. Si Asami ay masyadong matalino at masyadong maraming alam tungkol sa buhay na imposible para sa isang normal na high school. Inihayag din ni Mari na nang huling napunta ito sa puting silid sinabi sa kanya ng lalaki na siya ay magiging isang langgam ngunit ang problema sa mga ito ay madalas silang kinakain ng giant anteater. Ngunit mas lalo itong naging kakaiba dahil si Mari ay nabuhay ng 2 pang beses kumpara kay Asami at tila parang 2 multiverse ang nalikha. At sa panahon ng nakaraan niyang lifetime naalala ni Mari na magkaibigan sila ni Asami Natsuki at Maipan at silang apat ay laging magkakasama at naglalaro ng stickers ng magkakasama. Pinagpatuloy nila ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa makapasok sila sa isang universidad. At sa madaling salita si Mari ay bahagi ng grupo at kabilang din ito sa lahat ng ginawa nila Asami kasama ang mga kaibigan niya. Si Asami ay mayroon din alaala nito ngunit wala si Mari sa mga ito at nagkaroon din ng relasyon si Mari kay Fuko sa isang punto ngunit nagkaroon ito ng problema at naalala ni Mari nang tinawag siya ng kanyang mga kaibigan sa karaoke at sinabi ni Asami na si Fuko ay kasal na kay Rena. Tinawagan ni Mari si Fuko upang makipaghiwalay sa kanya tulad ng insidenteng nangyari sa timeline ni Asami nang tinawagan nito ang kanyang kaibigan upang ipaalam nito kay Chi na si Maioki ay may asawa. At karagdagan na alala ni Mari na ang kanyang mga kaibigan ay sinurpresa siya sa kanyang kaarawan at mayroon din kaparehong alaala si Asami nito ngunit ito ay kakaiba at nangyari ito sa unang beses niyang nabuhay at si Netsuki at siya ang nagdala ng cake para kay Maipan. Ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap sa ibang lugar at inihayag ni Mari na siya ay isa ng piloto. Naalala rin ito na pinaghihinalaan nito si Asami na nabubuhay ng maraming beses ngunit hindi pa rin ito sigurado dito. Gayunpaman sinabi ni Mari na ang lalaki sa puting silid ay pinakita sa kanya ang isang graph na naglalarawan sa posibilidad na mamamatay ito sa eksaktong edad at ang kanyang pinakamates na posibilidad na mamatay ay nasa pagitan ng 30 taon gulang hanggang sa 40 taon gulang. Ang dalawang magkaibigan ay naghiwalay at nagpatuloy sila sa kanilang mga buhay sa mga sumunod na araw. Gayunpaman binasa ni Asami ang balita at nakita ang isang aksidente ng eroplano na isip nito kung ayos lang si Mari at sinubukan niya itong tawagan ngunit hindi ito nakatanggap ng kahit anong sagot. At sa kasamaang palad si Mari ang co-pilot sa eroplano na yun at namatay ito kasama ang piloto pati na rin ang 180 na pasahero. Nagpunta si Asami sa kanyang libing kasama si Fuko at Gon ngunit hindi ito labis na nasaktan dahil alam nitong ang kanyang kaibigan ay may pagkakataon na mabuhay ulit. Bumalik si Asami sa Tokyo para ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik ngunit isa pang sorpresa ang naghihintay sa kanya. At sa paglabas nito siya ay binati ng dalaga na si Koguchi at nakilala siya ng babae ngunit hindi dapat siya nito kilala.
At silang dalawa ay naging magkaibigan sa trabaho ni Asami sa panahon ng kanyang unang lifetime, gayunpaman ang babaeng ito ay binabalikan rin ang kanyang buhay. At sa katotohanan siya ay nabuhay na ng 8 beses na mas marami pa kaysa kay Asami. At sa sumunod na umaga nagtungo si Asami sa trabaho, ngunit siya ay namatay habang naglalakad sa isang construction site. At sa pagkakataon na ito si Asami ay kalmado at nilapitan nito ang lalaki sa puting silid upang magtanong sa kanyang susunod na buhay. Sinabi sa kanya ng lalaki na siya ay muling mabubuhay na bilang isang tao na tila isang magandang balita. Nagsimulang maglakad si Asami patungo sa angkop na pinto, ngunit huminto ito at bumalik sa lalaki at nagtanong kung maaari ba nitong ulitin ang kanyang buhay. Tumugon ang lalaki na maaari niya itong gawin, ngunit nagbabala na ito na ang huling pagkakataon na magagawa niya ito. Naniniwala si Asami na hindi pa ito tapos sa kanyang buhay, kaya nagpa siya itong bumalik ng isa pang pagkakataon. Muling isinilang si Asami bilang sanggol at nanatili itong mahaba ang pasensya habang lumalaki, at isang araw sa paaralan nakita nito si Mari at binigay sa kanya ang senyales kung ilang beses na ito nabuhay. Ibinigay din ni Mari ang kanyang numero, kaya pareho nilang nalaman na pareho silang may alaala. Nang mag-usap ang dalawang bata, nagkasundo sila na magkaroon ng isang karaniwang kurso habang nabubuhay. Nais nilang maging piloto at lumipad sa eroplano na bumagsak sa panahon ng kanilang nakaraang buhay, at ang kaparehong insidente ay muling magaganap. Naalala ni Mari na noong mangyari ito siya ang co-pilot ng isang lalaki na si Nakamura, at habang nag-uusap ang dalawa binigyan din ni Asami na sa panahon ng buhay nila ngayon gusto nito bigyan ng tuon kung ano lamang ang mahalaga, at alam nito na ito ang huling buhay niya bilang si Asami, kaya ayaw nitong malayo sa kanyang mga kaibigan. At kasabay nito nais nitong gumawa ng isang makabuluhan sa kanyang buhay at gumawa ng sapat na mabuting gawain. Inilagay ng mga babae ang kanilang layunin sa pagligtas sa 180 na tao, at nagsimula silang magsanay ng mabuti mula sa murang edad. At bukod pa dito nag-aral din silang mabuti, ngunit hindi nila nakalimutan kaibiganin si Natsuki at Maipon. At pagkatapos ng klase nakita nila ang dalawa na nakaupo sa bench at naglalaro ng kanilang mga stickers, kaya tinanong sila ni Asami at Mari kung maaari ba silang sumali. At nang umupo sila kasama ang mga ito, naalala ni Asami na palagi itong mahusay sa palitan ng mga stickers at palagi nitong nakukumbinsi ang mga bata na ipalit ang sticker na gusto nito. At bukod pa mayroon nitong hindi patas na advantage dahil siya ay mas matalino kaysa sa kanila. Ngunit sa pagkakataon na ito ang lahat ay iba, at pinahintulutan ni Asami ang mga babae na sabihin sa kanya ang sticker na gusto nila. At sa lalong madaling panahon sila ay nasa high school na at natanggap ang kanilang mga grado. Si Asami ay masaya nang malaman nitong mabuti ang ginagawa niya, gayon din ang kanyang kaibigan na si Mari, at pareho silang nakakuha ng mataas na grado at nangangahulugan na sila ay nasa tamang landas sa ngayon. Lumipas ang taon at ang dalawang magkaibigan ay natanggap ang kanilang degree sa universidad. Sinamahan nila ang dati nilang mga kaibigan sa karaoke, ngunit sa pagkakataon na ito hindi lamang sila nakaupo sa lugar na nakikinig at kumanta sila kasama ang mga ito habang nag-e-enjoy sa kanilang mga sarili. Hindi rin sila nag-alala na sabihin kay Fuko na siya ay isang masamang mang-aawit, at naisip nila na maiksi ang buhay para mag-alala at kailangan natin gawin kung ano ang magpapasaya sa atin. Ang mga babae ay sumali sa aviation school at nagtagumpay sila sa lahat ng kanilang gawain, kabilang na ang advanced math balance exercises at mga simulation flight. Isang flashback ang pinakita na ginamit ni Mari ang kanyang kaalaman upang bumuo ng isang flying simulator, at tinulungan nito si Asami kung paano ito gamitin na mas nagpadali sa proseso para sa kanya. Pinaliwanag din ito sa kanya na kailangan nilang pumasa sa isang interview sa isang komite, at iginuhit din ni Mari ang mga miyembro nito para sa kanya, at sinabi ang mahalagang impormasyon na magagamit nito upang umapila sa kanila. At sa wakas dumating ang araw kung saan handa na ang dalawa na maging mga piloto, at si Asami ay nagsasanay sa kanyang buong buhay para sa sandaling ito, at ngayon ito na ang tamang oras para sa kanyang unang paglipad. Ang kanyang test flight ay naging maganda, at ngayon ay makikita si Asami na papasok sa airport kasama si Mari suot ang kanilang uniform. Ang dalawa ay hindi na nasa Segowa ang kanilang unang paglipad, ngunit ito ay magaganap na sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nang si Mari at Asami ay nakauwi, nahirapan si Asami na magpahinga, at dahil ito sa naalala niya ang kanyang nakaraang buhay bilang isang medical researcher, at siya ay makakagawa na ng lunas sa isang mapinsalang baterya, at sa panahon ng buhay na ito masyado itong napapaisip sa kanyang bagong layunin at nakalimutan ito ang tungkol sa lunas, at kung maaalala niya ito ay makakapagligtas ito ng mas marami pang tao at mas madami pa sa 180 na taong ililigtas nila sa eroplano. Ngunit alam ni Asami na wala siyang mga tools para gawin ang lunas at wala ring sapat na oras. At sa kabila ng mga limitasyon na ito, maaari niyang ibigay sa ilang kasamahan niya dati sa lab ang ilang mga tagubilin at tulungan itong likhain ang lunas.
Naalala ni Asami ang lugar kung saan siya at ang dati nitong kasama na si Tai ay madalas kumakain at binisita nito ang kaparehong cafeteria at naghintay kay Tai na dumating. At nang lumitaw ito nag-ensayo si Asami sa kanyang utak kung paano niya ito kakausapin at sinubukan nito ang ilang senaryo sa kanyang isipan ngunit ang pinakamainam ay ang direktang paraan. At nang naiwan si Tai nang mag-isa sa mesa lumapit si Asami sa kanya at sinabing fan siya nito at nababasa niya ang tungkol dito at napakahusay nito. Ang babae ay walang ideya na may nakasulat sa anumang magazine tungkol sa kanya ngunit ipinagpatuloy ni Asami ang kanyang kwento. Sinabi nito sa babae na siya ay gumagawa ng sarili niyang pananaliksik at nagbigay ng ilang pahiwatig na magbibigay sa kanya na isipin ang tungkol sa kanyang pananaliksik sa isang bagong paraan at isang katotohanan na haantong sa pagtuklas ng panlunas. Samantala nakipagkita si Asami kay Mari at habang naglalakad sila nakita nila si Fuko na kumakanta sa kalye silang dalawa ay nilapitan nito at sinabi sa kanila ni Fuko na nagpupumilit pa rin ito maging mang-aawit. Ang mga babae ay hindi pa rin gusto ang kanyang kakayahan ngunit binati siya ng mga ito dahil nagustuhan nila kung paano na-enjoy ni Fuko ang kanyang sarili at nagpapatuloy sa kanyang gusto. At kalaunan kailangan kunin ni Fuko ang kanyang gitara at umalis dahil siya ay nakakaistorbo sa lugar. At sa lalong madaling panahon ikinasal ang kapatid ni Asami habang ang araw ng aksidente sa eroplano ay paparating na. Si Mari at Asami ay kailangan harapin ang problema dahil si Nakamura ay tinalaga bilang piloto ng araw na yon. At sa kaparehong oras dalawa pang problema ang naganap sa airport at una ay si Kawaguchi ay pumasok sa airport at pangalawa isang misteryosong lalaki ang nagmamasid kay Mari at Asami. At nang maglaon si Asami at Mari ay kumain at natuwa silang makita ang kanilang mga kaibigan na si Natsuki at Maipon. Ang kanilang mga kaibigan ay umupo sa kaparehong mesa at lahat sila ay nag-enjoy ng magkakasama. At sa sumunod na araw ang dalawa ay nagtanong kung mayroon bang pagbabago ngunit si Nakamura pa rin ang piloto ng eroplano. Sinubukan ni Asami at Mari na alamin ang kanilang gagawin kaya nagpasya si Asami na kausapin si Nakamura. Sinabi nito sa lalaki na siya ay naimbitahan ng kanyang mga kaibigan dahil naisip nila na ito ang kanyang unang flight at nagbayad ang mga kaibigan nito at sasakay sila ng eroplano kaya dapat siya ang maging piloto. Sinabi ni Nakamura na gusto nitong tumulong ngunit siya dapat ang magpapalipad ng eroplano o kung hindi ang kanyang lisensya ay babawiin. At sa gabing yun sinubukan ng mga babae na bumuo ng isang plano at napagpasyahan nila na ang kanilang pagkakataon ay bigyan ng droga si Nakamura. At sa sumunod na araw naglagay sila ng isang sangkap sa kanyang kape na nagpadala sa lalaki sa banyo at sa lalong madaling panahon nakita ni Asami si Kawaguchi nang hindi sinasadya. Pinaalam sa kanya ng babae na siya ay isang flight attendant at makakasama niya ito sa paglipad. Labis ang tuwa ni Asami dahil sinabi rin ni Kawaguchi na nagkasakit si Nakamura at hindi magagawang paliparin ang eroplano at ibig sabihin na si Asami ang papalit sa kanya. At habang nagtungo ang mga piloto sa eroplano hinarang sila ng misteryosong lalaki at sinabi sa kanila na isa siyang time traveler. Alam nito na para itong nakakabaliw ngunit alam nitong babagsak ang eroplano kaya hiniling nito sa kanila na baguhin ang kanilang destinasyon at dalhin ang eroplano sa ibang lugar. Ang lalaki ay walang ideya kung paano sila kukumbinsihin ngunit sinabi ng mga piloto na ito rin ang kanilang plano at sa conclusion ng lalaki muling nabuhay rin sa pangalawang pagkakataon na tulad nila. Sa oras ng paglipad ginawa ng mga piloto ang kanilang dapat na gawin at binago ang kanilang ruta at hindi ang kanilang patutunguhan. At habang lumilipad nakita nila ang ilang piraso ng kometa na nahuhulog sa Earth na siyang unang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Nakipagkita si Asami at Mari sa kanilang mga kaibigan at nagkaroon sila ng masayang oras ng magkakasama. Pinagpatuloy din nila ang pagiging malapit sa isa't isa at bumisita rin sila sa karaoke bar para sa isang reunion kasama ang dati nilang mga kaibigan at si Fuko ngayon ay naging manager. At sa paglipas ng taon si Asami at Mari ay nagawang manatiling buhay at ang apat na babaeng magkakaibigan ay tumanda at nanatili silang magkakaibigan hanggang sa mga panahon na ito. Ang serye ay nagtapos sa kanilang apat habang sinusubukan nilang alalahanin ang pamagat ng isang kanta. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.